Hello, Aquarius! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ako po si A at ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Aquarius. Kunin nyo lamang po kung ano nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yun. Maaaring ang mga susunod na readings o videos ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang mga bagong pag-upload. Nice! At yun, maaaring yung mga naratibo doon ang siyang makakarelate tayo. Nahulog, dali lang. Alam mo, ang ganda ng cards mo, Aquarius. Maaaring nanggaling ka sa isang malupitang overthinking phase si Aquarius. At dahil nag-overthink ka, maaaring na-consume nito ang iyong mental health o pwede din na hindi siya naging healthy sa'yo at na-recognize mo yon. Ikaw ay on the path towards prosperity, more love in your life, o maaari din itong meron sa'yo ngayon naging mabuti or so far so good. So far so good sa 2025, stable ang income, stable ang finances, at happy ang home life. Merong pag-asa, bagong pag-asa. Maaring ikaw ay nanggaling sa period of um, ayan, trapped into an overthinking phase na sobrahan sa, let's say, parang kahapon lang nagwo-worry ka sa kung paano ang finances, paano ang marami kang problema in the most recent past, yun. Pero mukhang naka-recover or maaaring this January, unti-unti nang nakaka-recover si Aquarius at unti-unti nang nagma-manifest ang mga not necessarily yung nag-manifest agad yung mga wini-wish mo, pero you're getting there. Papunta na ron si Aquarius, kinda putting your head low at trabaho lang ng trabaho, putting your head low, hindi ka masyado nagso-social media at nagpo-focus ka sa mga bagay na kinakailangan mong pagtuunan ng pansin. Maaaring ito ay quality time sa pamilya, maaaring ito ay pag ah, pag-earn more, at si Yabo ay lumabas na naman. Ito ay isang simbolo ng pag-asa na everything will fall into the right place. Si Yabo siya ay ginawa ng mga gods after nilang matapos gawin yung mga yokai. So may mga tingi-tingi, may mga tira-tira. So pinagsama-sama nila yung tingnan mo, tiger siya, hindi mo alam kung tiger siya, kung baboy siya o ano. Pero ginawa siya out of that tira. At ang Siabu ay isang simbolo na maaaring you pick up yung broken pieces at nagsimula ng panibago from those broken pieces, everything eventually will fall into the right place. Siya ay simbolo ng pag-aasa. Siya ay simbolo ng, tingnan mo, lotus flower. A lotus flower is born in the mud. Nag-bloom siya in the mud. So, maaari may pinanggalingan kang matindi in the most recent past, Aquarius. At ngayon ay hindi pa totally nakalagpas, pero you're getting there. Malayo na, pero malayo pa type of thing. So, meron kang isang bagay maaari na pinagdedesisyonan o iniisip kung paano gagawa ng paraan, kung paano pagdedesisyonan. Meron kang isang bagay na maaaring big purchase ito, maaari din na uh, pag-alis sa isang bagay na hindi na healthy for you. Kung breadwinner, maaari din na breadwinner ka dati, at sa ngayon ay nakalaya ka na doon. Unti-unti ka nang nakakalaya, unti-unti mo nang pinaalis yung sarili mo doon. Pwede din na toxic work situation ito at nagdadalawang isip ka kung i-let go mo. Pwede din naman na ito ay isang big purchase, at nagdadalawang isip ka kung dapat ko na bang bilhin to. Kasi gusto mo itong big purchase na to, symbolic siya ng
pagtatagumpay mo sa isang bagay na tapos na sa'yo. Three of Wands, yung mga monk na they've burned themselves to seek enlightenment. Ano yung mga bagay na pumipigil sa'yo when it comes to career decisions, when it comes to financial decisions? Ang pumipigil ba sa'yo, ayaw mo umutang kasi baka mabaon ka sa utang? Oo, huwag mo nang gawin. Huwag mo nang gawin kung pantatapal mo ang utang na yan. Maaari din na may proyekto na hindi mo pa nasisimulan pero gusto mong simulan. Stuck ka sa paggagawa ng desisyon when it comes to may, executing your vision. Maaaring pagtatayo ng business, sending your child to private school, pwedeng ganyan. Dadalawang isip ka na hulog. Maraming options, maraming binigay sa'yo. Maraming pinapapili sa inyo. Pero ingat ka na very typical yung nakikita ko na narrative dito. Alam mo yon yung last, halimbawa, October 2024 na layoff ka, December 2024 or January 1st, or itong January, nagkaroon ka ng offer na malaki, let's say 6-digit income. Tapos ngayon, gusto mo nang bumili ng kotse. Wala ka pang isang buwan, wala ka pang isang taon sa bago mong trabaho na 6-digit earn, na ganun kalaki ang sahod mo. Malaki din dati. Not necessarily 6-digit. Example ko lang yun. Pero mas malaki yung sahod mo. Drastically change in salary. Pwedeng change in lifestyle. Ingat ka sa lifestyle creep, sa lifestyle inflation. Ngayon, maaaring, ang dami mo nang iniisip na bilhin. Gusto mo nang bilhin yung kotse, gusto mo nang bumili ng bahay. Akala mong yaman mo na. Alam mo yun, ingat ka. So, itong yokai na ito, nakalimutan ko yung pangalan na, I think, Umibozu. Hindi siya nakukontento, alam mo, yung mga ship sa harangin niya, tapos nanakawan niya ng anything it can find na treasure. So, ang technique doon, bibigyan siya ng butas na cup, butas na container, para akala niya nakuha niya na. Pero, bumabalik lang doon sa ship yung mga ninakaw niya. So, ang point ng lesson ng yokai na ito is matutong makontento. Be careful what you wish for and be careful kung ano yung choices na pipiliin mo. Bibigyan ka ng maraming options. Maaaring malula ka sa options na yun. Sa ibang deck, like yung isa kong deck, Tarot of the Divine, si Alibaba yon, presented siya with multiple magic lamp. Ano ang pipiliin mo? Kasi yung iba doon, maaaring ahasang laman at maaaring pandaraya lamang o maaaring nilulure ka lang into something na akala mo perfect sa paningin mo, pero ang totoo, lulubog ka lang niya sa utang. So, ingat ka sa pagpo-pursue ng mga bagay kasi maaaring bibigyan ka ng maraming options at maaaring piliin mo ang isang bagay na akala mo ay kaya mong bayaran. Akala mo ay, ingat ka sa lifestyle inflation kasi under siya ng coins. Ingat ka na bumalik ka sa dati na, let's say, iba sa inyo nakaraos na sa utang. Yun yung good news, kumbaga. 'Di ba sabi ko kanina, malayo na pero malayo pa. Maaaring iba sa inyo nabayaran na fully yung utang. So, ingat ka na nabayaran mo nga pero utang ka ulit. Or i-subscribe mo yung sarili mo sa panibagong round ng bayaran na hindi mo naman pala afford. Merong isang bagay na nag-bring sa'yo alam mo yun, nakaalis ka na sa isang bagay, tapos papunta ka na doon sa maayos na ang lahat. Kontento na ang pamilya mo. Masaya na ang lahat. Pero parang hindi ka kontento, katulad ng yokai na ito. Hindi ka, katulad ni Umibozu, hindi ka kontento.
at you keep on wanting for more. So, ingat ka sa enerhiya na um, hindi makonte-kontento at gusto pang magplano ng mga proyekto na mapapaggasta ka lamang. Yung mga ganyan. Kasi, yun, wait for the best time to act. Huwag magpadalos-dalos. Set an intention para saan itong pagdidesisyonan ko kasi definitely you will be stuck in a decision. Mahirapan ka, dead end, kumbaga. Hindi ka makakapag-desisyon. At may chance na bumalik ka dun sa overthinking phase mo kasi meron kang ipupursu o balak ipursu na bagay. Ang example nun, yun nga. Halimbawa, gusto mo magtayo ng business. Akala mo yung 100,000 na kinita mo ng isang buwan, akala mo sobrang laki nun at masusustain niya yung business. Pero marami pang ibang mga gastos along the way. So, gumawa ka lang ng problema kasi papagura mo lang sarili mo. Pwede din na yung gusto mong, bawa, kumita ka ng malaki. Tapos, pambibili mo agad ng kasasakyan, now na. Pero hindi mo na assess yung mga gastos na kaakibat nun. Ano mo, kumbaga namnamin mo muna yung pagkakalaya mo sa utang o pagkakalaya mo sa isang work situation na nagdala sa'yo ng stress dati. Ingat ka sa pagpapadalos-dalos. Alam mo yun, yung magmamadali ka, tingin mo, oh, pig lang yung ride niya. Tapos gusto niya mabilis siyang makakarating sa destination. Pero there's that fire in you. That's may burning something is burning within you. Maaaring meron ka ulit na isip na visionary ka kasi Aquarius, 'di ba? Marami kang gustong gawin, marami kang gustong isakatuparan. At malakas yung fire ngayon, lalo na beginning of 2025. Gusto mong isakatuparan ang mga bagay na na-envision mo. Or may bago kang pangarap, may bago kang gustong isakatuparan. Ingat ka na ang pangkagalingan nun ay planong hindi pinag-isipang mabuti. At alam mo yun, i-execute mo siya dahil lang for the sake of, dahil lang gusto mo. Tapos, iraraos mo yun para lang makuha mo yung gusto mo. So, hindi ko sinasabi na wag mo siyang gawin. Ang sinasabi ko, wag matakot na kung gusto mo siya talagang gawin, wag mong i-invest blood, sweat, and tears mo. Don't put all your eggs in one basket. Maaring humingi ka ng tulong sa iba para mapabilis ang proseso. At relax ka lang, wag kang magmadali. Uy! Tapos na ang mga bagay na it's time to move forward. Mukhang nandun ka na nga eh. Pero as you move forward, huwag kang magpadalos-dalos. Maganda yung wala kang takot para mag-execute ng bago, pero it would pay na huwag magmadali. Monk in flames. Wait for the right time to act. Choose wisely para hindi ka na bumalik doon sa overthinking phase na yan. Merong isang bagay na nagpalugmok sa'yo. Naging maswerte ka ng beginning of 2025 o late 2024 at nakalaya ka doon agad. Ngayon, meron ng financial stability o at least steady flow ang income at meron na ring contentment or emotional fulfillment when it comes to family life. Ngayon, dahil 2025 medyo malakas ang passion or ang dreams or ang fire within you to execute a certain vision.
You will be presented with a lot of options, pero ingat ka na, alam mo yun, you will take it all. Gusto mo lahat sa'yo, gusto mo isa katuparan lahat. Huwag mong padalos-dalos, maging kalmado lamang, at yun nga, wait for the right time to come. Merong isang bagay na isasarado mo na, pwede din nga na sinabi ko kanina, maaaring isasarado mo na ang chapter ng iyong breadwinnership, breadwinnership, breadwinner life, at makakalaya ka na. Magsisimula ka na ng panibago. Ngunit, merong maaaring January, Feb, merong isang bagay na kinakailangan mong pagdesisyonan. Merong isang bagay na mahihirapan kang pagdesisyonan. Ingat ka din na itong passion na ito, na yung parang yung fire within you. Halimbawa, meron ka pang natitirang utang, tapos inoferan ka ng bangko for debt consolidation. So, yun yung pagdedesisyonan mo. Ayaw mong kunin yun kasi feeling mo mataas ang interest or whatever. So, ang gagawin mo, mangungutang ka ng panibago para tapalan yun. So, ingat ka dun. Kasi, kung tapal system, ingat ka na meron kang shiny object na kukunin para lang mag-come up with a decision dun sa kung saan ka man stuck ngayon. Pero overall, may bagong pag-asa at bagong meron ka ng gagraduate ka na kumbaga sa isang bagay na for the longest time hinila ka pababa, o for the longest time ay natatakot ka na isa katuparan. So, ingat ka din na you run the risk of hindi ka gagawa ng decision anytime soon. Isi-sweep mo lang siya under the rug. Parang tsaka na yan, tsaka na pag-isipan yan, tsaka na pagdesisyonan yan. And so you will miss an opportunity of your life. Kasi wala, may takot, may pangamba na magplano ng maayos para ma-execute itong vision na to. Pwede naman kasing mabagal lang. I mean, slow and steady wins the race nga, di ba? Hindi mo kinakailangan magpadali. Malakas ang energy nito nung pagmamadali, nung fire, pag-execute agad-agad. Maganda yun, mag-execute agad. Pero make sure na hindi mako-compromise ang time mo sa family, o hindi ka niya ilulugmok sa isang bagay na, alam mo yun, hindi ka na makakatulog, or it would need na major investment. As in, uubusin mo lahat ng pera mo. Bawa, migration. May offer sa'yo na mag-migrate, pero wala kang enough ipon para asikasuhin yung mga visa, papeles, and all. So, dahil gustong-gusto mo na, uubusin mo lahat ng pera mo para magawa yun. Pero itong card na to, maganda yung passion na yun, maganda yung fire na yun na nandoon, buhay siya, at kinakailangan mo din siyang i-take, grab opportunity by its neck. Pero, ang mensahe ng yokai na ito ay, maaaring kinakailangan mo humingi ng tulong sa iba para ma-execute mo. Para ma-execute mo yung pag-ano na yun, sa katuparan ng pangarap na yun. So, kuha tayo ng mensahe mula Oracle. Uy, nahulog. Unconditional self-acceptance. Do you find yourself na trying to fit in para lang ma-execute yung vision mo? Kasi pwede din na yung iba sa inyo, yun nga, may kailangan pagdesisyonan, pero may kailangan kang isakripisyo sa sarili mo. Maaaring isasakripisyo mo kung ano yung prinsipyo mo, o isasakripisyo mo. Pwede din kasi na, sorry, pero bigla lang pumasok sa isip ko, pageant.
maaaring pangarap mo dati pa, sumali ng pageant, pero konti lang iipon mo, gusto mo magpa-rhinoplasty, ganyan. Very specific. Siguro walang makaka-relate dito o pwedeng isa lang. Gusto mo magpa-rhinoplasty, ubusin mo yung savings mo para lang makapag-retoke. So, yun. In what ways can you accept kung ano yung resourcefulness ang isa pang pumapasok sa isip ko. In what ways can you accept kung ano yung meron ka para isa katuparan yung mga pangarap mo para sa sarili mo. In what ways can you be creative and resourceful para makapag-heal? Yung Raven dito is an invitation, sends a message na when love is no longer served in the table, it's time for you to get up and go. So if there's something that is no longer given to you, na kinakailangan mo, na needed mo, you might as well leave that situation. Yung overarching energies na nakukuha ko sa iyo ay pag-asa sa spread mo, pag-asa at contentment. Contentment. Hindi masamang maging ambisyoso, pero kapag hindi mo na kaya, humingi ng tulong. Hindi masama na umasam ng mga bagay na tingin nating para sa atin. Pero kung naisasakripisyo na ang mga bagay na matagal na nating pinangangalagaan, katulad ng prinsipyo, quality time sa family, might as well not take it. So the choice is yours. You need to make a decision now. And you have to live, actually positive na to eh, iiwan mo na. Yung ibang bagay na hindi na nakatutulong para sa'yo, it's time to leave it behind. So, iwan ko na yun doon. Aquarius, salamat sa pagbisita. Pasensya na po sa mga ingay at sana makita ko kayo ulit. Ako po si A at see you soon. Bye-bye!